Ipinaliwanag ni Fang Yi sa mga defenders na may pinagsamahan sila ng Thunder Throne. Binanggit niya na ang master nito, ang may sariling kamalayan na Gourdvine, ay sumailalim na sa malawak na cultivation at tumulong sa kanila noong nakaraang mutant beast disaster. Napagtanto niya na ang biglaang pag-apo ng spiritual energy ang nag-trigger ng secondary evolution, na naging sanhi upang mawalan ng kontrol ang throne sa bago nitong lakas. Habang tinitiis ang nag-uumapo na pressure, napaungol si Elder Wu, napasok siya ng dugo sa lakas ng pressure. Sa tabi niya, napagtanto ni President Ye Xiao na ang nagwawalang lakas ng artifact ay lampas na sa ikatlong antas ng Jinggang Realm. Sinabi niya na ang Thunder Throne ay nakatuntong na sa maalamat na Shenyu Realm. Nakatingin ang mga veteran defenders sa nagngangalit na bagyo ng may gulat. Ipinaliwanag ni Ye Xiao na ang pag-abot sa Shenyu Realm ay nangangahulugang ang spiritual power ng isang nilalang ay winawasak na ang hangganan ng mundo. Pinahihintulutan sila nito na umakyat bilang isang bagong Diyos, na may taglay na kapangyarihang katumbas ng isang misteryosong domain o isang throne. Binanggit ni Ye Xiao na dahil sa bumibilis na spiritual energy recovery, ang Shenyu Realm ay maaari na ngayong makamit. Napagtanto niya na maging ang mas matataas na antas, gaya ng star-altering Zori Realm, ay lilito din sa takdang panahon. Nataranta ang mga pioneers sa tindi ng sitwasyon sa pag-alam na ang bansang Xia ay wala pang kahit isang Shenyu Realm pioneer, nawawalan sila ng pag-asa kung posible pa bang mapigilan ang nagwawalang Thunder Throne. Sinabihan ni Fang Yi ang mga tagapagtanggol na huwag magpanik. Sa pagdama sa bakas ng orihinal na kamalayan ng artifact, idineklara niya na may pag-asa pa at nagpasya siyang makipag-ugnayan dito. Sa pag-activate ng isang teknik na tinatawag na Thunder Domain Divine Limit, nagpadaloy si Fang Yi ng matinding enerhiya at nag-concentrate habang isang nagniningning na spiral ang lumitaw sa kanyang noo. Ang magulong kidlat ay tumigil sa paligid ni Fang Yi, na bumuo ng isang dambuhalang nagniningning na anino ng gourd. Napagtanto ng mga pioneer na pinatigil ng sealer ang atake at nakipag-ugnayan na sa master ng artifact. Nanalangin sila na sana ay hindi tuluyang nawala sa katinuan ng master ng Thunder Domain at nagtaka kung paano reresolbahin ni Fang Yi ang krisis. Nang mapansin ang dambuhalang pag-apo ng enerhiya mula kay Fang Yi, sumigaw si Ye Xiao para tumulong ang iba, ngunit agad siyang pinatigil ni Elder Wu. Napagtanto niya na nakabuo na si Fang Yi ng koneksyon sa Thunder Throne. Ang kamalayan ni Fang Yi ay pumasok sa inner domain ng Thunder Throne. Nang matagpuan ang may sariling kamalayan na si Gourdvine na nagpupumigla sa gitna ng magulong enerhiya, tinanong ni Fang Yi ang artifact kung nawalan ba ito ng kontrol sa lakas nito. Nang makitang hindi man lang ito makapagsalita, kinumpirma ni Fang Yi na ang artifact ay ganap nang nalunod sa sariling lakas. Inutusan ni Fang Yi ang naghihirap na nilalang na sumunod sa kanyang gabay. Sinabihan niya itong damhin ng spiritual energy nito at isiping isa itong tumatalsik na lawa. Nagpakawala ng ligaw na energy blast ang nagwawalang throne, na madaling iniwasan ni Fang Yi. Napagtanto niya na kung hindi agad mababawi ng artifact ang kontrol, tuluyan na itong mawawala sa katinuan. Naglalabas ng isang nagpapakalmang aura, ginabayan ni Fang Yi ang nilalang na ibalik ang lawa sa isang payapang estado. Sinabihan niya itong tanggapin ang kakayahan nitong kontrolin ang tumatagas na spiritual energy sa halip na labanan ito. Sa pagsunod sa kanyang gabay, ang magulong enerhiya ay dahan-daw ang hamupa at muling hinigop pabalik ni Gourdvine. Pinuri ni Fang Yi ang artifact dahil sa muling pagbawi ng kontrol nito. Nagpasalamat ang sentient na Gourdvine sa kanya, inaming mas mabuti na ang pakiramdam nito at nagtanong kung nakagawa ba ito ng anumang gulo. Napangiti si Fang Yi, habang pinapunang huli nang nagkaroon ng kamalayan si Gourdvine. Binanggit niya na kahit parang bata itong kumilos, nakapagtataka ang pagiging makatao nito sa pag-unawa. Nagtanong ang artifact kung nagiging demonyo na ba siya. Ipinaliwanag ni Fang Yi na nakaranas lamang ito ng pansamantalang pagkawala ng kontrol dahil sa power surge, at itinuro na ang marahas na paglaban ay lalo lamang itong itutulak sa pagkabaliw. Binalaan ni Fang Yi ang nilalang na ang lubos na pag-asa sa lakas ng throne ng walang matatag na isipan ay humahantong sa pagkawala ng kontrol. Pinayuhan niya itong huwag na huwag dumedepende lamang sa kapangyarihang iyon tuwing may krisis. Sa labas ng domain, nahawi ang mga ulap ng bagyo. Namanghang nanood sina Elder Wu at President Ye Xiao,
sa pagkaunawang tinanggap ng Thunder Throne ang gabay ng Sealer. Namangha si Ye Xiao kung paano nagawang makipag-usap ni Fang Yi sa magulong artifact. Habang pinapanood si Fang Yi na ligtas na nakalutang, nagtanong si Zhang Tian kung tao pa ba ang batang pioneer. Namangha siya na kayang mag-utos ni Fang Yi sa isang throne. Napunang mas naprotektahan pa ni Fang Yi ang bansang Xia kaysa sa lahat ng veteran elders na pinagsama-sama. Ngunit nagtaka kung bakit hindi pa tumutuloy si Fang Yi sa susunod na realm sa kabila ng dambuhalang lakas nito. Huminga ng malalim si Fang Yi sa gaan ng loob. Pagod sa paggabay sa artifact, dumaing siya sa sarili na ang pagtuturo ay mas mahirap pa kaysa sa mismong cultivation at inamin ang bagong respeto para sa mga master. Nang maresolba ang krisis, ligtas na bumaba si Fang Yi mula sa langit, at lumapag sa harap nina Elder Wu, Zhang Tian, at President Ye Xiao. Isang helicopter ang lumapag sa malapit, na yumantala sa kanilang muling pagkikita. Tatlong figurang nakasuot ng cloak ang lumabas. Lumapit ang lead official, kinumpirma kung si Fang Yi ba ang maalamat na Sealer, at ipinakilala ang sarili bilang si Xing Weiren ng Divine Pavilion. Nalilito, tinanong ni Fang Yi kay Zhang Tian kung sino ang mga taong ito. Minaliit sila ni Zhang Tian bilang mga kurakot na burokrata na nagkamal ng kayamanan bago ang spiritual awakening. Ipinaliwanag niya na umaasa ang Divine Pavilion sa malalim nitong bulsa at mga koneksyon upang agresibong makipag-agawan ng kapangyarihan sa loob ng bansang Xia. Inakusahan ni Xing Weiren ang Sealer na nagdulot ng sakuna na labis na puminsala sa bansang Xia at sa lungsod ng Chuan. Hindi natinag, hinamon ni Fang Yi ang opisyal na ipaliwanag ang kanyang mga akusasyon. Sumigaw ang galit na opisyal na may kapangyarihan si Fang Yi na makipag-usap sa artifact, ngunit sadyang tinagalan ang kanyang pakikialam. Isinisisi kay Fang Yi ang paglalagay sa panganib sa lungsod ng Chuan, hiningi ni Xing ang kabayaran para sa kapabayaang ito. Sumagot lamang si Fang Yi na ang Thunder Throne ay bumalik na sa normal. Hindi nasiyahan, sumigaw si Xing na hindi sapat ang paggaling at humingi ng garantiya na hindi na sila muling babantaan ng throne. Iginigiit niya na dapat pilitin ni Fang Yi ang Thunder Throne na maglingkod sa bansang Xia, na itinuturo ang military leverage na makukuha ng bansa. Sa pagtindi ng kanyang banta, binalaan ni Xing si Fang Yi na aminin agad ang kanyang pagkakamali. Idineklara niya na kung tatanggi si Fang Yi, ang Divine Pavilion ay magpapataw ng matinding sanction sa buong combat zone. Bago pa makasagot si Fang Yi, isang nakasisilaw na purple light ang nagbigay liwanag sa paligid. Nanigas si Xing Weiren sa ganap na takot habang tumitingala. Isang dambuhalang kidlat ang tumama sa mayabang na opisyal. Sa kaitaasan ng bundok, galit na idineklara ng sentient na Gordvine ang kamatayan para sa sinumang hindi rumerespeto sa kanyang master.